So yun mga boss, meron tayo ditong Honda Wave, walang kuryente. So ito madali na lang to kung alam nyo yung mga dapat gagawin. Try natin kung may kuryente naka-on na. Check natin. Ay, ito pala. So ayan, wala. Then try natin dito sa may kanyang ignition coil. Ito, kakat ko lang. So mga boss, kakat natin dito. Tapos pala mga boss, iwasan nyo yung gantong kahigpit na pag electrical tape. Ayan, napakatigas na. So mga boss, kinat ko na rito sa kanyang ignition coil. Try natin kung may kuryente. Kung meron, ibig sabihin ito yung sira yung ignition nya. Try natin kung may kuryente. So ibig sabihin mga boss, good yung kanyang ignition coil. So dalawa na lang, ay bali tatlo pa yung gagawin natin. Kung CDI, kasi battery operated to, supply, o kaya yung pulser. Ayan, try natin mag-tester muna tayo dito. Tanggalin nyo itong CDI, then magtitest tayo rito. So yun mga boss, ito na yung socket ng CDI. Isa-isay natin, magtitest tayo. Ito yung pulser, ignition coil, ground, tapos yung supply. Kasi ang CDI nya 4 pin or battery operated. Test muna natin kung meron siyang supply. So magtitest light tayo. Ito yung kanyang, ito yung supply nya. Tignan natin kung iilaw yung test light natin. So ibig sabihin goods ang supply. Then magtester naman tayo, lagay natin sa continuity. Test natin yung ground. Okay, yung ground nya, dikit natin sa, wala kasi kung tagahawak. Ito yung ground, dikit natin sa body. Ayan, so meron. Ayan, goods naman siya, goods. Then dito naman yung sa supply sa ignition coil. Ito yung ignition coil sa taas. Tester natin. Wala kasi kung tagahawak. Kala. Yan. So ito yung ignition coil. Yan. Goods naman. So ang panghuli, yung pulser. Tester natin yung pulser. Lagay natin sa ground. Ground natin. Ganun pa rin yung dito pa rin. I-test natin kung meron siya makuha ang reading. Dapat makakuha tayo ng 140 pataas hanggang 280. Yan, mga ganyan. Lagay natin sa pulser. Yan yung pulser. So ibig sabihin mga boss, kasi tumunog siya, dapat hindi yan tutunog kasi pag tumunog yung pulser, ibig sabihin grounded. Either shorted sa, may grounded siya rito, kung mayroong quill switch, o grounded doon sa may mga socket. Tumutunog siya. Hindi talaga under to pag mayroong shorted. Yan, naka siya, yan, tumutunog siya, may line siya. Yan, dapat magre-reading yan ng 140 pataas. So, ibig sabihin ang salary nito yung pulser. Try natin kung saan yung problema sa wirings, kasi may shorted yung pulser nya. So mga boss, andito pala yung socket ng papuntang stator. Yan, dito yung pulser nya, yung blue na may white. Yan. Tatanggalin natin sa socket, then magti-tester tayo ulit. So mga boss, titester na natin to kung may reading ang pulser. So lalagay ko dito sa pulser. Lagay natin. Yun, nalagay ko na. Lagay natin sa ground. Ay, nawawala. Puputol. Yun, so may reading naman siya. Goods naman ang pulser niya kasi meron siyang 146. Yan, nakakunik siya sa pulser. May reading siyang 147. So ibig sabihin mga boss, ang problema nito, wala sa mga pyesa, nandito sa wiring. So ang gagawin natin, direct muna natin yung pulser papunta rito sa harness. Try natin muna. So yun mga boss, nag-connect na ako sa pulser. Dinirect ko muna rito. Yan, sa socket papuntang stator. Then try na natin kung may kuryente na siya. Try natin. Yun. Then kabit natin dito. Kakabit ko lang. So yun mga boss, kinunik ko na ulit dito sa kanyang ignition coil. Try natin kung may kuryente.
May ground. Sakit. Ah. Yun. Yun. Meron na. So meron na mga boss ano. Aayusin na lang natin ulit itong paka-wiring. Then salpak na natin. Andarin na natin. So yan mga boss ano, nasa uli na natin. Na-wirings na natin yan. Ito yung kanyang CDI na. Yan. Yan, ayos na natin yung wire. Then try natin kung aandar. Pero okay na mga boss. So naging problema niya mga boss ano, yung wirings lang sa pulser. Tapos inayos ko na rin itong pakawire niya. Nabalot na yan.